natin. Alright! Welcome everyone to our EOTG General Assembly. Hello po sa lahat ng mga nandito, sa lahat naman din ng present sa Zoom. Welcome guys, and sa mga nagre-review kasi hindi nakahabol, di ba? Na busy sa work nila, welcome also dito sa ating assembly. So unang-una, ano bang gagawin natin, di ba? Ano bang pag-uusapan natin? Actually, sobrang dami. Unang-una, pag-uusapan natin yung highlights natin for May, magre-reflect tayo sa kung anong mga ganap last month so that we can improve this month, and also meron din tayong pag-uusapan regarding our hataw, di ba? Regarding our new scheduled events, and also mga awardees and achievers natin sa month of May, di ba? Yung mga members natin humataw talaga, nag-all out sa May. And of course, meron din po tayong pasabog kasi merong bagong promo, di ba? Merong bagong promo ngayon na i-share natin maya-maya. But as of right now, ang first natin pag-uusapan, di ba, is ang aking i-share sa inyong lahat. So again, welcome to our EOTG General Assembly. So unang-una, di ba? Reminder sa lahat ng mga nandito, mga members natin, Rising Stronger, All Out June, All In Dreams. Yan po ang ating theme, di ba? Tema natin for the month of June. Pakiulit po at paki-comment dyan sa ating chat box. All Out June, All In Dreams. So yan, ang ganda, no? What does it mean? Di ba? What does it mean? All out. So lahat ng galing mo, lahat ng lakas mo, lahat ng energy mo, lahat ng free time mo, lahat ng iniisip mo, ilalagay natin dito sa ating business, dito sa ating mga pangarap. I-all out natin yan this June so that we can all in sa ating dream. So, para lang yung tayaba, 'di ba? Nag-all in tayo sa mga pangarap natin. Hindi tayo nagiging distracted, hindi tayo madaming iniisip na iba't ibang bagay. Bakit? Kasi we are now getting all in sa pangarap natin, all in our dreams, and all out sa June. So the moment that we give it our best, we give it our all, we all out lahat ng galing natin this June, then that is the moment that we can get all in our dreams. We can all in sa pangarap din natin. All out June, all in dreams. And again, today you have to realize that all we do is about power moves, progress, and purpose. Okay, yan po yung mga pag-uusapan natin sa assembly na ito. And for this June, again guys, i-all out natin lahat ng galing. And of course naman din, para maka-all in tayo sa pangarap natin. Power moves, progress, and purpose, yan dapat yung parati nating iniisip. Lahat ng galaw natin, kailangan power moves siya. Kailangan may nai-inspire, kailangan may nai-empower every time we move, whether it be sa posting natin, whether it be sa pag-sharing natin, di ba? Whether it be sa kausap ng mga prospects, dapat power moves. And of course, progress, na kung ikaw last May, ganito, hindi mo nabigay yung all out mo, then this June, dapat all out na siya. And of course, always remember your purpose, because your purpose is the reason kung bakit nagsimula ka. Your purpose is the reason why you started this in the first place. Okay, so yun lang po sa aking topic, and tatawagin ko po ang napakalupit natin na mentor para po mag-share sa atin another update, another topic for our assembly tonight. So guys, palakpakan po natin. No other than, ayan, no other than Mentor Caroline Alden!
Okay, so sound check muna po tayo, guys. If you hear me loud and clear, paki-comment naman po ng assembly. Ayan. Comment naman ng assembly dyan sa mga dreamers, sa mga millionaires na nandito ngayon sa aking harapan. Wow! Thank you so much sa nag-response. And of course, konting lambing din kung kayo ay available, di ba? Or hindi kayo masyadong busy. Please open up your camera because may mga topic din po ako naka-ready para sa inyo. Okay, so are you ready? Ayun, okay. So, kita ko naman na ready na kayo and excited na kayo. So, sige, sisimulan ko na yung aking topic for tonight. So, huwag kayong mag-alala. Hindi to English, hindi to Chinese. Tagalogin natin para tayo magkasinaputan. Okay. So, ayan. Nakikita niyo po ba ang slides ko? Paki-comment ng yes. Sige, gusto ko makita, gusto ko malaman kung nakikita niyo ang aking slides. Titilan ko muna din eh. Comment muna yes. Ayun. So, thank you so much again. Okay, so, actually, di ba, anong month na ngayon? June 5 na dito sa atin. Dito sa Pilipinas. And of course, di ba, balik tanaw sa last month ng May, di ba? Sa kakatapos lang na month, which is ang May. So, sa slides ko na to, nakalagay is May highlights. Ano ba yung pinaka-highlights na nangyayari sa ating community? Okay. So, unang-unang highlights natin is ang tinatawag na may mga bagong members tayo. So, congratulations sa mga nagkaroon ng mga directs, sa mga nagkaroon ng mga prospect o mga nag-join sa inyo. Congratulations. Palakpakan yung mga sarili nyo kung ikaw yan. Di ba? Napaka-importante talaga na dapat every month, okay? Dapat monthly, meron tayong napapasok sa ating community. And pagtulungan natin yan. Sa ganda ng sistema ng ating community, mas mabilis natin yung magagawa. So, yun ang number one highlights natin. May mga bago tayong members na welcome sa ating EOTG Farm. And next is may mga members din tayo na even though bago pa lang sila, talagang nag-step up, nag-level up, talagang ginagalingan nila, nagkakaroon sila ng goals, and nakaka-proud din. Kung ikaw ito, palakpakan mo sarili mo, nakaka-proud din na every time na nagko-coaching, di ba, nag-goal setting, talagang gumagawa kayo ng mga way, di ba, o paraan, action, decision, na kung saan nakukuha nyo yung goal na sinet ninyo sa inyong mga mentor. So, highlights din yun kasi may mga members din tayo talaga nag-step up at nag-level up. Grabe yung mga achievements. So, okay. And next, meron din tayong tinatawag na continuous marketing. Di ba? Kung nakikita nyo dito, kung napapansin nyo sa GC, ang sipag ni Press mag-send ng reel, di ba? So, sino dito nagpo-post once na nagsisend si Press ng reels sa GC natin? So, dapat ginagawa nyo yan. So, di ba nakalagay doon, pwede nyo i-reels, pwede nyo i-TikTok, pwede nyo i-My Day. Bakit very important yan, mentor? Kasi, doon sa video na yon, di ba, sobrang liit lang ng minutes niya, sobrang marami silang malalearn about community. And at the same time, ang ganda talaga nila yung My Day. And isa rin yung way para makita natin mga prospect na ganito pala kaganda, kabongga ang EOTG Empire, mga resultado, ang mga members. Kaya naman, ituloy-tuloy nyo yan. And kung hindi kayo nagpo-post ng mga videos na yan sa ating reels, nako, i-post nyo na. Ugaliin nyo na. Bakit? Kasi grabe po yung effort ni GM Bus dyan. And syempre, kailangan, di ba? Kailangan nakikita rin yan ng ating mga prospect. And alam nyo ba, hindi na kayo mag-isip ano yung imamay din nyo, ano yung i-release nyo, di ba, ano yung iti-tiktok nyo, yung pa lang, solve na ang araw natin. Kaya, gawin nyo na yan, okay? So, palakpakan nyo naman yung sarili nyo kung talaga kayo sumusunod sa sistema ng ating community. So, grabe din yung ating mga content dito. And may mga papalaki tayo o may mga gagawin tayong mga innovation para mas gumaling pa ang ating sistema dito sa ating community. So, as of now, yan po muna ang ating highlights for the month of May since tapos na po yung buwan na yan. Kaya naman, kailangan po mas maraming highlights ang magagawa natin ngayong June. Okay? So, may comment naman ng June. So, welcome sa month of June.
mga millionaire kaya kailangan nating masipagan pa. Kung napapansin niyo 'di ba, nagha-half na tayo sa, ika-6 na buwan na sa loob ng isang taon. Kaya dapat naku kailangan mas sipagan pa. And of course, ayan, tingnan natin. Sige, sige. Buti na lang katabi ko yung aking magandang ano, magandang anong tawag dito? Gwapang ating check. Okay, so reflect, reset, and realign. Okay, so unang-una, paki-comment muna ng reflect. Very important yan. Lalong-lalo na kung ikaw is talaga namang hinahataw at ginagawa mo yung iyong pangarap. Ayan, kumusta ka ba talaga? 'Di ba? Kumusta naman ikaw as a dreamer? Kumusta ka naman as a networker? Kumusta ka naman as a entrepreneur? 'Di ba? Ano ba yung ginawa mo this week para sa pangarap mo? Comment, ano yung ginawa mo? Nag-talk ka ba? Nag-present ka ba? Nag-prospecting ka ba? 'Di ba? Nag-video ka ba? O nag-post ka ba? So, kailangan alam mo yung gagawin mo. Kailangan aware tayo sa sarili natin. Kasi ang mga mentor and head coach natin dito, aware sila para sa inyo. And at the same time, ayan, nagmo-move ba yung goals mo o until now, January hanggang May, goal mo pa rin 'yan? Wala ka pa ring nagagawa para sa goals mo? Goal kayo ng goal ng mentor mo pero wala ka pa ring nagagawa. Okay, nagkakaroon ka ba ng action about diyan? So, kailangan makikita mo ano ba yung reflect sa sarili mo once na hindi mo nakukuha yung lahat ng plinan mo. And of course, 'di ba, kailangan, ano ba yung mga distraction? Ano ba yung mga challenges na pumipigil sa'yo? Kailangan alam mo din 'yan. Mentor, hindi ko nagagawa ang business ko kasi grabe ang challenges ko. So, kailangan alam mo kung paano 'yan solusyonan and of course, kailangan marunong ka ring umiwas sa mga distraction. Kailangan marunong ka ring umilag, 'di ba? Left and right, kung ang bala nasa right, pumunta ka sa left. Kung nasa left ang bala, pumunta ka sa right. Paano kung center, mentor, saan ako pupunta? Harapin mo. Lagi mong tatandaan, every time na may malaking kang goal, 'pag may dumating na challenge sa'yo, hindi ibig sabihin karamihan kasi iniisip natin, "Hindi 'to para sa akin." Kasi dati nung hindi ako nagse-set ng goal na 'to, okey naman yung takbo ng life ko. Minsan may humihinto. 'Di ba relate? Paki-comment ng relate. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Pero alam niyo ba, every time na ikaw ay may gustong malaking makuha, may gusto kang ma-achieve, si universe tinetest ka niyan. Ibig sabihin, tama ang way na ginagalawan mo. Ang gagawin mo lang is ipagpatuloy mo. Okay? So, yun yung reflect. So, and siyempre, pupunta naman tayo sa tinatawag nating receipt. Ayan. Yung receipt, di ba? Since nakita mo naman ano ba yung mga pagkakamali mo, ano yung pagkukulang mo. So, kailangan gagawa rin naman tayo ng tinatawag na i-restart mo yung focus mo, yung goals mo. Magsimula ka uli sa una. Di ba? Huwag mo lang hayaan o huwag mo lang gawin yung mga bagay na nagawa mo na kasi every time na nagkakamali tayo, every time na nare-reject tayo, every time na hindi natin nakukuha yung goals natin, dapat hindi na natin ulit yung padaanan. Dapat meron tayong natututunan, 'di ba? Focus. Parang cellphone, 'di ba? Nag-hang. Hindi hindi nagfa-function. Yung charger mo na overheat, 'di ba? Yung TV niyo hindi magbukas, so kailangan mong i-reset. 'Di ba? Nang sa gano'n ma-refresh siya. Gano'n ka rin. Kailangan i-reset mo rin sa sarili mo, sa puso mo, sa utak mo, ano ba talaga yung gusto mo, 'di ba? Ay eto, kailangan nare-realize mo, eh. Kailangan gustong-gusto mo. Hindi kasi puwede na gusto naming mga mentors and head coach niyo na gano'n dapat ikaw. Dapat 'yan ang gusto mo kasi kami magga-guide lang sa gusto mong makuha. Clear? Paki-comment naman ng clear. Kailangan ha, kasi sa next assembly natin sigurado ako magtatanong sa inyo kumusta yung goal niyo. Kailangan marami tayong achievements. And of course, realign. Paki-comment naman ng realign, ayan. So minsan kasi nadadala tayo sa mga pressure. Tandaan niyo
Yung alak, before naging alak yan, grabe ang pinagdaanan niyang pressure. Yung diamond, before nag-diamond yan, grabe din yung pressure na nangyari sa kanya. Ang taong successful, grabe din yung pressure na pinagdaanan niya. Kaya dapat, yung pressure na yan, part yan ng iyong journey. Gusto mo maging successful? Ready ka na ba ma-pressure? Di ba? Part yan. Part yan. Paki-comment naman lang. Ready. Okay? Kailangan, pag sinabing pressure, nandyan yan. Part yan. Diyan kasi gagaling ikaw. Diyan ka kasi magiging strong. And syempre, kailangan, once na dumating sa point na ikaw ay nababurnout, di ba? Part lang din po yan. Kasi kailangan i-realign mo, kailangan isipin mo, bakit nga ba ako nagsimula? Bakit nga ba ako naging part ng EOTD? Wag na wag mong kakalimutan why you get started. Para kanino mo ginagawa ito? Bakit ka nandito ngayon sa harapan namin? Kailangan tandaan mo at wag na wag mong kakalimutan. Kahit anong mangyari sa journey mo, kahit anong grabing obstacle, grabing lubak-lubak yan, wag mong kakalimutan yung deepest why mo. Bakit ka nandito? And of course, siyempre yung pangarap mo, huwag mong kalimutan 'yan. Kailangan lahat ng gusto mong makuha sa buhay, kailangan ma-realign mo 'yan, maitama mo. Kung dati lumihis ng bongga, kailangan medyo iusog mo pa gitna para magdiretso na, 'di ba? Kailangan focus, laser focus talaga. And siyempre kailangan marunong ka ring, yung sarili mo, dapat marunong ka ring iiwas sa mga sa tingin mo taong nega, taong madrama. Sobrang dami kong na-encounter this week ng mga taong nega at taong madrama. Alam mo yung ginagawa ko? Nire-restrict ko kasi ayaw kong mahawa ako. Para tayong prutas. Every time na tayo nakaka-encounter ng mga bulok na prutas o mga taong nega, every time na yung kinakausap mo, nakakasama mo, nako, sigurado hindi mo namamalayan. Unti-unti ka na ring nabubulok na prutas kagaya nila. Kaya kailangan alam mo bakit nga ba ikaw at alam mo yung pangarap mo. And of course, yung progress, andiyan din yung mga purpose natin. Every time na may purpose tayo sa buhay, nandiyan tayo nag-grow, nandiyan tayo nagkakaroon ng progress. And of course, unti-unti natin makukuha yung ating breakthrough. Kaya always i-remind nyo yung sarili mo. Tapikin mo ang sarili mo. I-re-remind kita. Sabihin mo, i-re-remind lagi kita self sa pangarap na gusto mo. Kailangan nasa tamang way tayo. Okay? Yan, sabihin mo sa sarili mo. And of course, meron pa akong isa. Isa pa daw pislit. Ayan, ayaw na talagang mapislit sa akin. Okay, ayan. So, diyan niyo naman makikita ang June. This is a month of final for second quarter. Di ba? Kung matatandaan nyo, ang first quarter every 3 months, nagkakaroon tayo ng first quarter. January, February, March. Ayan, first quarter natin. April, May, June. Nako, hanggang June katapusan na lang po ang ating second quarter. Kaya naman, meron pa kayong time para humabol. Sino yung ating top 10? Sino yung ating awardees? Di ba? Sino yung ating mga award dyan. So, ang laki pa po ng chance ng bawat isa sa inyo na makasama sa ating second quarter recognition 2025 dito sa ating community. So, ang tanong, gusto mo bang maging part niyan ng ating second quarter sa darating lalo na ngayong I think mga second week yan ng July. Paki-comment ng ako kung gusto mo yan. Ang gawin mo lang talaga dyan, seryosohin mo lahat ng goal mo. Okay? So next, sa June din, magkakaroon din tayo ng first step into the second half of the year. Yan yung sinabi ko kanina, di ba? Nasa second half na tayo ng year. Halos kalahati na. Kalahati na ang nauubos sa isang taon, sa isang 2025. Kung sa tingin mo, from January to May, ikaw, hindi ka nag 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 nagle-level up, hindi grow. Kailangan, before matapos ang June, until matapos ang December 2025, dapat iba ka na. Dapat hindi na ikaw yung dating walang
walang direct, hindi dapat ikaw yung dating, natatakot sa prospect. Dapat unti-unti nating i-level up ang ating sarili. And of course, nagsisimula po yan sa paniniwala mo, believe in yourself always, and huwag nating hahayaan, paalala lang po, huwag mong hahayaan na matatapos ang second half, quarter of the year na 'to, ang June na 'to, nang wala kang naa-achieve. Again, maganda ang sistema ng ating community, maganda yung platform. Halos hindi na po natutulog ang ating mga mentors dito para sa bagong innovation, para sa mga bagong marketing. Kung nakikita niyo po behind the scene, ang ginagawa ng bawat isang mentor and coach natin dito, masasabi mo sa sarili mo, dapat pala mina-maximize ko ang idea ng community, ang mga reels ng EOTG, dapat pala naghahakot ako sa lahat ng mga events. Malalaman mo yan behind the scene 'pag nandito ka na. Kaya habang nandiyan ka pa, 'di ba, i-maximize mo na ang buong community ng EOTG Empire. Ayan, medyo napahaba pa ako. Tuwang-tuwa kasi ako kasi kausap ko kayo. Okay, maraming salamat po. And of course, are you learning? Paki-comment naman diyan ng I am learning kasi hindi ko napapatagalin pa kasi nakikita ko naka-open na yung camera. Tatawagin ko na ang ating Vice President dito sa EOTG Empire. Walang iba kundi si VP Jason Golden! Alright! So guys, good evening everyone sa lahat ng mga dito, especially sa mga EOTG leaders. So, kumusta kayong lahat guys? Paki-comment naman po dyan ng assembly kung clear and loud lang po ba yung boses ko. Paki-comment po ng assembly sa lahat ng mga nandito, especially sa mga EOTG leaders. And before anything else, thank you so much, Mentor Caroline. And then I'm next. So ako naman yung susunod na magsasalita sa inyo or bawat isa sa nandito ngayon, especially sa mga members. Kasi this is our exclusive assembly or Zoom meeting. Kasi dito kayo mismo, bakit tayo merong mga ganito? Para mas ma-remind kayo, lalo-lalo na sa mga goals nyo. Kasi baka dito natutulog na yung mga goal. Or baka dito, binabaliwala na lang nila mismo yung goal nila. So this time, pag-uusapan natin mismo kung ano yung mga dapat nyong nakaligtaan or ano ba yung mga dapat nyong gagawin or yung ano ba yung mga ano ba yung mismong yung tipo na mga gagawin nyo regarding about our business. Palagi ko na sinasabi to is your duty or responsibility to become a successful per our business or sa negosyo na ginagawa natin. Para mas makuha natin mismo yung negosyo natin or makuha natin yung resulta na gusto natin, kailangan natin mismo meron tayong pinaka number one solid foundation, lalo-lalo na sa sarili natin. Kasi there are lots of distraction na mga ganaps. So this time around, kailangan nyo mismong matutunan kung ano ba yung mga dapat yung gagawin or ano ba yung dapat natin mas gagawin pa sa negosyo na ginagawa natin. Okay? Are you ready? So paki-comment naman na po ng I am ready kung ready na ba tayong lahat. So eto mismo, this is my topic. The foundation of results. So eto mismo. Eto, the foundation of results. So gaya ng sabi kanina mismo ni Mentor Caroline, kailangan natin mismo na meron tayong disiplina regarding about our business. Kasi marami kasi sa atin mismo, wala tayong disiplina pagdating sa negosyo kasi there are lots of temptation and there are lots of distraction, lalo-lalo na sa ginagawa natin. First of all, kanina nabanggit ni Mentor Caroline, know your why. Kasi unang-una guys, bakit kailangan nyo mismo meron kayong why dito sa negosyo natin? Meron nga akong mismo na nabasa na isang quote. Know your why. Once you know your why, you can survive almost know your how. So kailangan nyo mismo malaman kung ano ba yung mga why nyo
pagdating sa negosyo na ginagawa natin para maging disiplina kayo mismo sa ginagawa nyo. Marami kasi sa iba dito nagiging komportable na, nagiging baliwala na nila mismo or hindi na nila mismo binibigyan ng atensyon. Bakit ba sila mismo nagsisimula dito sa negosyo na ginagawa nila? Marami mismo na ginagawa na hindi naman align sa ginagawa natin or nadidistract. Kaya yung mga why natin or bakit ba ginagawa natin yung negosyo? Siyempre, unang-una, para tayo mismo magka-resulta. Para tayo mas motivate, para tayo mismo mas maganado or mas gana sa ginagawa natin. Kaya that's why kailangan natin mismo na meron tayong pinakamalalim na foundation, which is yung mga why natin para sa pamilya, para sa pangarap, para mabigyan ng magandang kinabukasan. Pero the question is, yung ginagawa mo ba ngayon, align ba mismo sa ginagawa mo para makuha mo mismo yung resulta na gusto mo? Kasi, there are some members, meron ako nakikita dito, hindi ko lang sasabihin, gano'n yung mga pangalan nila, pero alam mo na mismo yan kung sino ka. Diba? Alam mo din mismo kung sa sarili mo, sa ginagawa mo, align ba yung ginagawa mo para makuha mo yung resulta mo? Kasi kung mahal mo mismo yung pangarap mo, mahal mo mismo yung negosyo mo, at gusto mo magka-resulta dito, di ba? Kailangan mo mismo na meron ka pinakamalalim na foundation para may disiplina ka. Then, ano yung next? Ang next natin, kailangan natin mismo, alamin natin mismo ano yung mga weaknesses natin pagdating sa negosyo natin. Kaya nawawalan tayo sa direksyon sa ginagawa natin kasi meron tayo mga weaknesses. Ano yung mga weaknesses niyan? There are some of them, or sa sarili natin, meron tayong mga bad habits. Ano yung mga bad habits natin? Diba? Ano yung mga weakness natin? Bakit hindi natin nakukuha yung goals natin? Bakit hindi nawawalan tayo mismo sa direksyon, lalo-lalo na sa hataw natin? Like example, pag sinabi ni mentor, hataw ka, ito yung gagawin mo, di ba? Lalo-lalo na ngayon, malapit na mismo yung event. Kasi may event kami ngayon dito sa Cebu, offline, ngayon this coming Saturday. Isa mismo si Mentor Bass, guest sharer na kinuha. Di ba? Then, pupunta kami ng opisina. So, meron kami dito na nagpa-flyering, di ba? Nag-i-invite, tumahataw. So, hindi ko alam kung ano ba yung mga ginagawa, 'di ba? Yung iba, 'di ba? Napa-flyer ba, nadi-distract ba? Or yung iba naman mismo, kung ikaw man mismo ngayon na hindi mo kasama mentor mo, hindi mo kasama coach mo, 'di ba? Nanonood ka mismo ng Netflix o ano yung mga kino-scroll mo na hindi align sa ginagawa mo. So, alamin mo mismo ano yung mga weakness mo, kaya nawawalan ka sa direksyon sa hataw mo. At dyan na mismo pumapasok yung disiplina. Hindi ko naman sinasabi na bawal ka manood mismo kung ano yung pinapanood mo sa YouTube, ano yung pinapanood mo or sinusubaybayan mo na series, or pinapanood mo na movie, or mga walang kwentang bagay, or else, kaya nawawalan ka mismo sa hataw, baka busy ka sa kakachismis, di ba? Or mga walang kwentang bagay, busy ka sa mga sideline or ano man yung mga sideline na yan, kaya mismo pagdating mismo the end of the month wala kang resulta na nangyayari. So ano pa? So eto mismo, alisin natin mismo yung ano yung mga tentasyon natin para may disiplina tayo sa sarili natin. Kasi minsan there are lots of temptation, kaya hindi natin nakukuha yung goals natin, nakukuha natin mismo yung mga gusto natin o resulta na gusto natin kasi there are lots of temptation. Ano ba yung mga temptasyon mo na hindi align sa ginagawa mo? At ikaw na mismo makakabase niyan sa sarili mo. Ito bang ginagawa ko ngayon? Align ba sa negosyo na ginagawa ko? Ito bang ginagawa ko ngayon? Makukuha ko ba goal ko? Makukuha ko bang resulta ko? The numbers of people na nakakausapin ko? Or baka mismo busy ka sa kakapanood ng mga bagay na hindi naman align sa resulta na nangyayari sa iyo. Pag tinatanong ka ng mentor mo, ilang prospect na nakakausap mo,
ilan ba mismo the numbers of list of prospect na nasa notebook mo. Then, dyan namin mapapansin or nakikita na nakikita or napapansin namin mismo pag once tinatanong namin ang muka, 'di ba? Naiiba yung expression ng muka or nasa malayo man, late makapag-reply or else yung emotion kasi bakit? Unang-una, marami kasing temptasyon na nangyayari. At ikaw mismo 'yan na nakakaalam sa sarili mo. Kaya that's why na nangyayari sa iyo ngayon, hanggang ngayon, wala ka pa din resulta na nangyayari or wala pa din mismo nabubuo na nangyayari. Kasi marami kang temptasyon na nangyayari din. So next, anong next natin? Kailangan mismo na mag-set ka ng mga maliliit na goals kasi minsan pag the moment na sobrang laki na ng goals mo, nawawalan ka na mismo sa direksyon ano ba yung mga dapat mong gagawin. Kasi sa sobrang laki, sa sobrang taas, nakakalimutan mo na mismo yung pinaka-basic na goal. So magsimula ka muna sa pinakamaliit kasi pag once nakuha mo na mismo yung pinakamaliit, 'di ba? Diyan na magsisimula yun. Kumbaga yung mga minors, diyan na mismo na nagsisimula yung mga majors goals. Yun yung mga pinakamalaki. Kung hindi mo kayang i-solve yung pinakamalaki, 'di ba? Paano na lang kaya mismo yung pinakamaliit? Or hindi mo kayang i-solve mismo yung pinakamaliit, ano na lang kaya mismo yung pinakamalaki? Kasi sa sobrang hype natin, sa sarili natin, gusto kong yumaman, gusto kong kumita ng malaki, 'di ba? Pagdating naman mismo sa pag-hit ng goal, 'di ba? Walang disiplina. Ito yung kailangan gagawin, tinuro na. Sinubo na, ano yung dapat gawin, binigyan na. 'Di ba? Swerteng-swerte tayo dito kasi bakit? 'Di ba? Marketing pa lang ginagawa na, 'di ba? Ginagawa na ni Pres, gumagawa si Pres ng marketing. Wala na kayong gagawin, 'di ba? All you have to do is gagawin mo lang yung dapat mong gagawin. I-upload, copy paste, ikaw na lang mismo, ang kontra mo na lang dito pagdating sa pagkuha mo sa goal mo or pagkuha mo mismo sa pang-araw-araw mo na goal, sa prospect mo, sa pag-post mo, 'di ba? Sa pag-post mo sa TikTok, sa pag-post mo sa marketing mo sa Facebook, sa pag-prospecting mo, 'di ba? Ang number one na lang kulang dito, 'di ba? Ang number one kontra mo na lang dito pagdating diyan, 'di ba? Yung katamaran mo, 'di ba? Alisin mo na yung katamaran mo, 'di ba? Minsan, pag bumadapo na mismo yung katamaran, 'di ba? Nawawala ng gana, 'di ba? So, okay lang sabihin mismo na productive, may resulta, 'di ba? Nakaupo lang, 'di ba? Lumalaki na sa kakaupo, 'di ba? Okay lang sana kung productive, wala naman. So, okay lang sana na gano'n. Then, ano yung next natin? So, pag ikaw mismo, once may binibigay ka kasi mismo na goal or na-hit mo na goal, ang sobrang sarap sa feeling yan, guys, na may disiplina ka sa sarili mo. Pagdating sa pag-hit mo ng goal, binibigyan mo mismo ng reward yung sarili mo para mas ganado ka. 'Di ba kung napapansin mo, pag yung aso binibigyan mo ng reward, nai-imprint sa utak niya. Pag sinusunod mo mismo o nakukuha niya mismo yung tinuturo mo sa kanya kasi yun yung pinaka-goal niya na yung tinuturo mo sa kanya na gumaling siya or mas matuto siya, 'di ba? Binibigyan ng reward. Yan, like example, si Pres, may aso siya, si Copper, 'di ba? Tinuturuan niya ng mga tricks. Pag sumusunod, 'di ba? Binibigyan ng reward. Ganon din sa sarili mo. Para sumunod yung katawan mo or yung sumunod mismo yung katawan mo sa katamaran mo, sa hataw mo, kailangan mo na may reward ka sa sarili mo. Pag once na hit ko tong goal na to, bibigyan ko mismo yung sarili ko ng ganito. Hindi yung tipo na binigyan mo na mismo ng reward yung sarili mo, wala ka pang ginagawa. 'Di ba? Nire-reward mo na kaagad yung sarili mo. Kaya minsan, 'di ba? 'Di ba? Hindi mo na na-hit na goal mo, hindi mo nakukuha mismo, hindi ka productive, hindi mo nakukuha yung resulta mo kasi hindi mo din binibigyan ng disiplina yung sarili mo. So para may disiplina ka sa sarili mo at mabigyan mo ng reward yung sarili mo, kailangan mag-set ka ng goal, aside sa bigger goal, magsimula ka sa
pinakamaliit na goal. Pag once na-hit mo na yung pinakamaliit na goal, na-achieve mo na yan, di ba? Ang gagawin mo mismo, kumain ka ng masasarap, di ba? Mga simple things, bibili ka ng mga ganito na pwedeng magamit mo, pwedeng ganun. Like example, ako, once ma-hit ko goal ko, makain ako ng masarap. Like example, sa Jollibee, 2-piece, isang spaghetti, 2 pie, so masaya na ako nun. Yan yung mga pinakamaliliit na bagay sa akin. Di ba? Then, next, kailangan mag-set ka ng standards sa sarili mo. Kasi, dumating kasi sa time na wala ka ng standards sa sarili mo. Okay lang na mismo na wala ka na nakukuha or wala ka na nakuha ng resulta, kaya that's why wala ka na na-hit na goal. So, mag-set ka ng standard. Nagiging number 1, unang-una, baka dito, nagiging komportable na. Okay lang kasi, okay lang na hindi ako hahataw kasi okay naman mismo yung mga pangbayad ko sa bills. Okay lang na hindi ako hahataw kasi may sahod naman ako. Okay lang na hindi ako hahataw, wala akong resulta kasi nakakapadala naman ako mismo sa pamilya ko, okay naman sila. So, nagiging komportable na siya. Kaya nakakaligtaan mo na mismo yung mga goals mo. Kasi bakit? They are provide na mismo yung mga pangangailangan mo. Kaya that's why nagiging okay na. Kaya yung standard mo nagiging komportable na lang. Okay? Then, next, kailangan mo mismo para mas productive ka at may disiplina ka, kailangan mag-set ka ng alarm para sa hataw mo. Anong oras ka ba nagsisimula? Ilang oras ba yung hatawan? Ilang oras ba yung tulog? Or baka tanghali ka na or hapon ka na nagigising. Kaya minsan, pagising mo, matamlay ka, wala kang gana, wala kang mood, wala ka na nagagawa. Then yung iba, marami na nagagawa kasi maaga sila gumising, 'di ba? Nakuha na yung timpla nila. Kasi ako mismo, guys, nung nagsimula ako dito sa negosyo natin, sobrang strict din ako pagdating mismo sa posting, marketing. 'Di ba? Alam niya ni Press kasi nung nagsimula ako mismo, may mga alarm ako kailan anong oras ako nagpo-post, anong oras ako mahataw or anong oras ako kumakausap, ilang prospect. So nakaset na 'yan. 'Di ba? Mga mentors, coaches, alam nila 'yan kasi ganoon din sila. So, kailangan nyo mismo, guys, mag-set kayo ng alarm. Like example, mentor, may trabaho naman ako, may ginagawa naman ako. Kaya nga mag-set ka ng alarm para mas productive ka. Paano ka madidisiplina sa ginagawa mo? 'Di ba? Kung hindi ka nagsiset ng alarm. 'Di ba? Importante 'yan, 'di ba? Nagsiset nga tayo ng alarm para gumising ng mas maaga. Baka mapagalitan tayo ni amo, mapagalitan tayo sa kumpanya, baka malate tayo, 'di ba? Or else unproductive ka or tanghali ka na gumising. Ganoon. So, kailangan natin 'yan, guys. So, paano ba natin ma-set natin yung sarili natin? 'Di ba? Gumising ka ng mas maaga para mas productive ka. Kailangan pagising mo sa umaga, dapat nakaset ang utak mo, good mood ka, hindi yung nakasimangot ka. Pag the moment na pagising mo pa lang, ano yung mga mood na okay ka? Ako mismo, pagising ko sa umaga, good mood na ako niyan. See it grateful, thank you sa umaga na to kasi nagising pa ako. Thank you sa blessings, thank you sa prospect. Thank you sa mga tao na nakakausap ko. Then after that prayer, 'di ba? Grateful. Then, baba ako mismo, then timpla ng kape. So, yan yung mga sit mode ko. Sit mode, di ba? Nakikinig mismo. Habang nagkakape, nakikinig mismo para yung focus ko sa buong araw ko, sa ginagawa ko, good mood ako. Di ba? Iwasan mo mismo na manonood ng mga walang kwentang bagay. Kaya pag tulog mo, marami kang iniisip. Di ba? Nagdi-dreaming ka ng mga walang kwentang bagay na hindi nakakatulong sa negosyo mo. So kailangan yung mga pinapanood mo, abundance. Yung iniisip mo, abundance. Para pagising mo, kinamugahan yan. 'Di ba? Good vibes ka, good mood ka, hindi ka matamlay. 'Di ba? Good yung aura mo, productive ka sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Hindi yung tipo na pagising mo,
'di ba? Mika kay kagnaw, 'di ba? Kung sa Bisaya pa, mika, 'di ba? Bad mood, kung nakakatingin, 'di ba? Wala sa mood, mga ganon. So kailangan good mood ka para pang araw-araw mo, pag once good mood ka, focus ka sa ginagawa mo. 'Di ba? Example, inom ka ng kape, titingin ka sa langit, magandang araw, simoy ng hangin, 'di ba? Or else mag-exercise ka, ikimbot-kimbot mo naman yung katawan mo para mas productive, good mood ka, 'di ba? Ganun. Then minsan para hindi ka din ma-burnout, para maka-focus ka din sa ginagawa mo, offline ka muna na at least mga 1 hour. Wala muna social media, wala munang reply sa mga drama. Lalo-lalo na sa number 1, pamilya. Kung madrama pamilya mo, i-avoid mo muna at least mga ilang oras. Saka muna replyan pag once good mood ka na. Para mas productive ka. Kasi minsan kasi guys, pagising pala natin sa umaga, kaya hindi tayo nakafocus, there are lots of notification and messages na natatanggap natin araw-araw or napapanood natin news feed sa Facebook, sa YouTube, sa lahat ng mga social media na meron tayo. Lalo-lalo na ngayon dito sa Cebu, impacts, 'di ba? Virus, 'di ba? Kung sa Bisaya pa murag matag tiki, 'di ba? Mga ganun. So, ngayon mismo, 'di ba, ma-avoid muna ba sa mga negative, focus muna tayo sa mga positive. So, avoid ka muna, relax muna yung utak mo. 'Di ba? Kakausap ng prospect, sa hataw, 1 hour. Relax muna. 'Di ba? Ano yung mga dapat mong gagawin para mas focus ka, productive ka sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Depende sa iyo, ano yung mga pwede mong gawin. Pwede kang mag-exercise, pwede kang gagawa mismo na relax utak mo, 'di ba? Depende sa iyo. Then alamin mo mismo yung pinaka deeper work mo or deeper work mo pagdating sa oras. Ano ba yung pinaka deeper work mo? Kasi bakit kailangan mag-relax, 'di ba? Mag-relax para malaman mo ano yung pinaka deeper work hour mo para mas productive ka sa pang-araw-araw mo, para mas makapokus ka sa hataw mo. So aalamin mo yan mismo. Para pag once relax utak mo, pagdating sa deeper work mo, example, sa deeper work mo, kung OFW ka, busy ka sa araw na yan, oras na yan, di ba? Para pagdating sa oras ng hatawan, hataw lang talaga. Walang distraction. Di ba? Yan mismo. Hataw ka for 6 hours, hataw ka for 5 hours, straight 3 hours. Hataw lang talaga, prospecting lang talaga, kausap sa prospects. Diba? Yan lang yung mga gagawin mo. Marketing, isip mismo. Ano yung mga dapat mong gagawin? Yan. Then, minsan, para ma-hit mo mismo yung goal mo, para mas makapokus ka, iwasan mo din mismo sa utak mo yung multitask. Focus ka muna sa isang bagay para makuha mo yan. Pag once okay na yan, isang bagay na naman. Kasi minsan pag maraming pumapasok sa utak natin, the multitasking, di ba? Kaya wala tayo na hit. Wala tayo sa focus. Kasi maraming nasa utak natin, na dumadaan sa utak natin na hindi nakakatulong sa paghataw natin. Okay? Then, kailangan natin, iwasan natin yung mga distraction para mas makapokus ka sa ginagawa mo. Ano ba yung mga nakapapag-distract sa'yo? Diba? Alisin mo yan. Yung mga hindi nakakatulong sa'yo, ano yung mga baggages na yan, iwasan mo yan. Kasi, unang-una guys, number 1, importante kasi yan eh. Importante yan sa ginagawa natin, sa negosyo natin. Para mas mag-forward ka, para ma-hit mo yung goal mo, maka-focus ka, then kailangan talaga anin mo mismo yung mga resulta na gusto mo kung wala kang disiplina, wala ka sa focus, 'di ba? Marami kang distraction, kaya wala ka na hit hanggang ngayon, 'di ba? Matagal ka na pero wala ka pa din na hit hanggang ngayon. So kasi wala ka sa focus. So marami kang distraction, kaya hanggang ngayon wala pa ding resulta na nangyayari sa iyo. So sa lahat ng mga members na nandito ngayon, mga leaders, guys, isa lang sa mga goal ng mga mentor nyo or coach nyo, di ba? Focus lang kayo mismo sa magandang bagay para makuha nyo yung resulta na gusto nyo. Kailangan din may disiplina kayo pagdating sa hataw. Kasi pag wala kayong disiplina pagdating sa hataw nyo,
anin nyo yung magandang resulta sa negosyo na ginagawa nyo, di ba? Kung unahin nyo mismo yung katamaran nyo, unahin nyo mga walang kwentang bagay, nagpapadistract sa iyo, kaya until right now, wala ka pa din na hit na goal. So, sa lahat ng mga members dito, thank you so much for listening. That's it. Have a great day. Happy chasing dreams, everyone. And bago to mag-end itong assembly natin, hindi matatapos to kung hindi magsasalita yung president natin, walang iba kundi mismo si Mentor Bass. So virtual clap po para sa ating lahat. So that's it guys. Have a great Ayan, thank you so much, VP. So, sobrang ganda, no? Natauhan talaga tayong lahat. So, before natin tawagin si Press, meron na akong isingit, di ba? Sisingit mo na ako saglit. Meron akong i-announce sa inyo na bago talaga, okay? Bagong-bago tong update sa community. And that is, ipapakita ko na po sa inyo. This is our new EOTG Zoom event schedule announcement. Again, meron na po tayong bagong schedule for our Zoom events, kaya abangan talaga guys. And you can take a screenshot, okay? Kasi ipapakita ko po ito. Ito na po, pulido na lahat ng mga bagong EOTG Zoom events. So for the whole week ahead, sa atin po talaga yan. Lahat ng events, tatak EOTG. So unang-una, ayan, all new pure EOTG events line up. Pasensya. So, dito, same as before, Monday, 9 p.m. Philippine time, meron po tayong The Millionaire Fast Lane. So, hindi natin yan tatanggalin. Next, sa Tuesdays, so remember, nung Tuesdays, di ba? So, wala tayong EOTG event talaga na sa atin. But ngayon, for the new week, and the new succeeding weeks ahead, meron na po tayong bagong business presentation. So that is on Tuesday, same sa Monday, 9 p.m. Philippine time. And hindi din po mawawala, nasa Thursday. Okay, Thursday po dito sa Pilipinas, madaling araw, 3 a.m. Wednesday naman ng 10 p.m. dyan sa KSA at 11 p.m. naman po sa UAE, meron tayong Empowered OFW session. So, hindi na yan mawawala pang OFW natin na event. Next, sa Thursday, 9 p.m. ng Thursday Philippine time, meron po tayong trainings and team meetings just like this one. Friday, every Friday po, which is this is once a month, okay? Once a month Friday, meron tayong VIP exclusive training. Yes, so shoutout po sa mga VIPs dyan. Meron na tayong exclusive VIP training. Monthly po yan ginagawa during Fridays. Next, hindi din mawawala ang ating Saturday Night Live, which is same time as before, Saturday 9 p.m. Philippine time. And lastly, for Sundays, meron po tayo ditong vlog marketing and podcast. So, hindi po mawawala yung ating vlogs sa EOTG because that is what we are known for sa mga travel vlogs natin. And of course, podcasts to educate, inspire, and empower our prospects about what we do, about money, about finances, about business, and of course, about our opportunity. So, excited na excited po ako. Again, screenshot lahat ito kasi ito na po ang bagong schedule natin. So, lahat yan tatak EOTG. Ayan. So, thank you guys. Diba? Sumingit lang po talaga ako. Kaya ngayon, eto na. Tatawagin na natin ang ating President of the Community, no other than GM Basad Ayman Noor.
Ayun. Guys, if I'm loud and clear, paki-comment po ng blessings. Blessings. Yes, sa cloud. Okay. Walang trust sa computer. Paki-comment ng blessings. Ayan, ayan. Lumabas na, lumabas na. Alright, nandito na tayo sa ating pinaka-exciting part. I just want to congratulate magsisimula po muna ako to discuss and congratulate the monthly achievers of the month of May. Kaya ilalabas na po natin. Sino kaya sila? Congratulations! Ayan na, ayan na, ayan na. Alright, let's start with, ayan, our income achievers. We have Mayflor Goles, Normina Anas, and Remedios Aro. Congratulations, everyone. Ay, congratulations sa inyo. And of course, eto na. Oh, sino dito? Kita nyo? Congratulations, guys. And of course, eto pa, guys. Congratulations to our Hustle Wars winner. So, first place po this time around. Nag-Hustle Wars po tayo starting February. So, first place, mag-ingay ang EOTG Generals kasi for the first time, first place na kayo. Congrats, ha? More and more to come na mga first place na mga achievements ninyo. Second is Apex Conquerors. Third is Dreamer Squad. And fourth is EOTG Outliers. Palakpakan naman din po natin yan. Ayan, and of course, meron pa tayong mga susunod na awardee. Ayan na, ayan na. Nandyan ba kayo? Pwede kayo mag-congratulate sa inyong mga kasamahan? Di ba? Hustle Wars, di ba? Bakit mahalaga ang hustle war? Because for me, no, it shows your dedication, it shows your commitment na pinapakita niyo yung progress niyo and you're really working with a team na kailangan makapag-contribute ako sa panalo ng aming team, and that team spirit is a very important ingredient sa isang leader. And para naman sa mga monthly income achievers, proud ako sa inyo. Bakit? Kasi dapat talaga hindi nyo hinahayaan na walang progress or level up sa negosyo ninyo. Kaya if you're a consistent monthly achiever, then kudos to you. Kasi ibig sabihin, tama ang ginagawa mong pagbibuild ng negosyo mo. So, sa lahat po ng mga monthly achievers and hustle war na winners, congratulations. And hindi po, ang success is hindi lang po siya isang bagay, isang event sa buhay mo. Di ba? Ang achievement. Hindi po siya ganyan. Ang isang achievement or ang ibig sabihin ng success is consecutive or progressive po siya. Ibig sabihin, pag isang beses mo lang ginawa or nagawa, tsamba lang yan. Pag palagi mong ginagawa, habits mo talaga yan. Habit mo na ang success. Kaya dapat, kung na-awardan ka, nakatungtong ka na dyan, dapat tuloy-tuloy na. You have to focus kung ano yung mahalaga para sa'yo. Kasi lagi mong tandaan, ano yung reason kung bakit nagsimula ka dito? Because you want to change your life. Gusto mong umasenso. Hindi mo mararating ang tuktok ng tagumpay na yan. Pagka sa monthly achievers pa lang, sa hustle war pa lang, wala ka nang naiambag. Kung hindi, mga rason-rason na lang. Okay? Ngayon, sino pa ba ang next na ating tatawagin? So, nandito ba ang ating MVP? Congratulations! Ayan, Hustle War winner, once again, EOTG Generals. And our MVP is no other than one of our rising stars, Normina Anas. Palakpakan naman po natin. Congratulations,
Normina Anas, di ba? Deserve na deserve kasi ito yung mga tao nagiging MVP of the month, di ba? Nagiging most valuable player of Hustle Wars. Ibig sabihin yan, kayo yung pinakamalaking contributor sa success or sa panalo ninyo sa month na yan. Kaya congrats Normina and more to come. Now, eto pa. Meron lang akong announcement para sa lahat. Since we are nearing the celebration of our 19th anniversary, grabe no? Ang mother company natin, AGG, is now 19 years old, di ba? That's a very huge milestone para sa isang company na ganito. Okay? It's very nakaka-proud maging part ng isang history in the making na company, di ba? Very stable, pinakamayaman sa industriya sa buong Pilipinas ang company natin. Now, eto yung good news. Sino ba dito yung merong mga prospects na gustong-gusto mag-join kaso nabibigatan sila kahit Neoverse? O, comment lang ako, kahit Essential Pro, kahit mag-monthly sila, hirapan pa rin sila. Di ba? Sino dito? Comment lang ako. Meron, ayan, meron na. O, meron kayong mga prospects na ganon. Okay, that's nahihirapan sila. Alright, so eto. Sino pa? Gustong-gusto na pero kulang pa yung budget nila. Oh. wala lang iba, afford pala yung iba, oh. Yung baka yung iba walang prospect, ha? Ayan. Isa lang. Oh, eto na. Meron na po tayong budget-friendly promo package. Anong ibig sabihin yan? Up until the 2nd or 3rd week of July, meron po tayong budget-friendly promo packages. Anong ibig sabihin yan? Pangmasa po and very affordable na mga startup packages na pwede ninyong i-update sa mga na-introduce nyo na sa business, napakausap nyo sa mentor ninyo, ipakausap nyo lang ulit. 'Di ba? Sabihan nyo lang sila na meron ngayong malupit na promo. Pwede ka bang makausap? Pwede ka bang matawagan? Pwede ka bang i-connect ulit kay mentor para ma-update sila? And panigurado, lahat ng nahihirapan sa budget na mga iniimbitan nyo sa negosyo, makaka-afford talaga at matutuwa sa, 'di ba, sa promo ng company natin. So, kung nahihirapan silang mag-ipon at maghanap ng pang-join pero gustong-gusto talaga nila, all you have to do is to make sure, 'di ba? Make sure na ma-follow up nyo na sila. Budget friendly po 'yan para sa mga gustong magsimula pero kapos sa budget, ito ang sagot. I-follow up mo na yan sila kasi baka dito na magsimula ang next success story ng iyong team. Okay? Galingan nating lahat. Alright. Now, sinong excited? Excited sa mga budget-friendly promos natin? Contact your mentor. Contact your mentor para mabigyan kanya ng strategy. Alright. Ano pa ba? Ayan. New promo designed for prospects with budget concerns, emphasize urgency kasi hindi po ito tuloy-tuloy na offer. Meron po itong deadline. So habang nandyan pa po ang offer, papasukin na natin sila. Okay. And now, paki-comment ng dream. Okay? Paki-comment ng dream. Ayun. Sino ba dito yung mga dreamers? Paki-comment ng dream. Ayun. Asa na yung iba? Ayan. Dream. Asa na yung aking isang phone? Hanapin ko muna. Ayan. Thank you, coach.
Asa na yung iba na nasa Zoom? Ayan, dream. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang ba members dito na nakaka-cellphone? So, eto. Every dream has a price. Hindi lang pera. Minsan, oras, pagod, puyat, sakripisyo, tiwala sa sarili kahit walang guarantee. Kahit hindi mo pa nakikita ngayon yung gusto mong marating sa buhay. And the truth is, most people quit not because na dahil mahirap yung pinagdadaanan nila. No, it's not because it's hard, but because they didn't expect it to cost this much. Magkano nga ba ang halaga ng mga pangarap mo? Magkano nga ba ang price na willing mong bayaran kapalit na matupad yung pagbabago na inaasam-asam mo sa buhay mo? Pero ikaw, lalo na sa mga leaders dito, na patuloy pa rin na lumalaban. 'Di ba? Andito ka pa rin. You paid with your effort, your courage, and your belief in what's possible. Kaya wag mong sayangin. Ang dami mo nang tinaya, ang dami mo nang sinakripisyo, 'di ba? Don't waste what you already invested just because you're tired, just because nagdududa ka pa, or just because you're still waiting. Sakana, di ba? Just because of that. Mga bagay na hindi naman talaga malaking bagay sa buhay mo, pinapalaki mo lang kapalit sa mga bagay na pwede mo sanang gawin for your dreams. Lagi mo tong tandaan. The price of your dream is not comfort. Bakit ka nagre-relax? Di ba? Nakuha mo na ba yung gusto mo nung pinasok mo yung negosyo mo? Hindi pa, di ba? Alam niyo yung price ng dream nyo? It's commitment. It's doing the work when it's boring, slow, or scary. It's choosing growth over excuses every single day. Matagal na po ako sa industriyang ito. Matagal na po ako sa negosyong ito at napakarami na din ng nahandle naming tao. Kaya nakikita ko po every day, depende sa galaw ninyo. Sino ba dito yung petiks-petiks lang? Sino dito yung nagre-relax lang? Madali lang pong magsabi, humahataw ako GM, humahataw ako mentor, coach. Pero kitang-kita po namin yan. You cannot, ang nagsasabi talaga ng totoo yung hataw, yung actions. Yun po yung nagsasabi ng totoo, hindi po yung salita. So pay the price. Pay the price. Willing ka bang bayaran yung price para maging mayaman ka? Para umasenso ka? Para makuha mo yung pangarap mo? Para magbago ang buhay mo? Willing ka bang isakripisyo yung mga habits, yung mindset, at yung actions na ginagawa mo na hindi nakakatulong sa'yo para maging successful? Willing ka ba na i-cut or i-temporary cut ang mga tao or relationships that do not serve you? Willing ka bang mag-go all the way para sa mga pangarap na yan? Because you have to pay the price. Pay the price talaga kung gusto mo maging successful. Because once you do, you won't just have a dream. Hindi lang dream ang meron ka. You will become a person worthy of those dreams. EOTG, this is our time. Let's go all out. Okay? Let's go all out. Huwag yung pa-cute-cute, pa-petiks-petiks. Ayoko po ng ganyan. Ha? Ayoko po makita ng ganyan. Gusto kong yumaman. Gusto kong gumanda ang buhay ko. Ito na yung time na gagaling talaga. Ganito, ganyan. Di ba? You have to, we are not here to survive this year, guys. You're not here. Huwag mong gawin sa taon na to ang palagi mong ginagawa sa other years na basta makaraos lang, makasurvive lang. Di ba? Lagi mong tandaan yan. We are not here to survive this year.
We are here to break cycles, build empires, and become the people we were born to be. Kaya let's rise stronger, work smarter, and as I said, go all out. Happy chasing dreams, everyone! And of course, ibabalik ko na po, 'di ba? Ngayon pa ba susuko? Tama 'yan. Kaya ibabalik ko na po, walang iba sa ating napakagandang host, Coach Frances Madeline Rosales. Oh wait, there's more. Bago ko tawagin si Coach FM, munti ko nang nakalimutan guys. Sino dito ang naka-download ng ChatGPT? ChatGPT, comment lang ako. Sino nag-download na ng ChatGPT? Okay. Okay. All right. Alam niyo ba kung ano yung ChatGPT? ChatGPT is a virtual artificial intelligent assistant. So anong pwede niyang gawin? Ang pwedeng gawin ni ChatGPT is, for me, ever since na lumabas to, 2021, I think, 2022, isa lang nasabi ko, kung anong kaya kong gawin sa isang buwan, kaya kong gawin sa 1 to 2 days lang dahil sa ChatGPT. Lalo na ngayon, na napaka-advanced na ng AI. And it's time para sa inyong lahat na mag-innovate at gumaling lalo sa AI. So, si ChatGPT, I will be conducting a training para dyan. Make sure na pwede kayo, lahat kayo nakapag-sign in na. But to give you an idea, paano siya pwedeng gamitin, pwede siyang tumulong sa inyo kung paano mag-answer ng concern ng prospect mo. For example, kung si mentor naman ay hindi pa kinakausap ng prospect mo, kayo pa nagchat-chat, pwede mong gamitin si ChatGPT as a means na maging magaling ka sa handling objection. Pwede mong gamitin si ChatGPT as a means na mag-create ka ng schedule kung ano yung mga dapat pinopost mo. Pwede mong gamitin si ChatGPT as a means na kung may itatanong ka sa sakit ng ulo, sa sakit sa mata, or kung anong mga kondisyon ko, anong product ang best na i-recommend ko sa customer ko. Ganon po si ChatGPT. Kasi kaya niyang gumawa ng mga research, mas mabilis pa siya sa Google, tapos kaya kanyang sagutin, and ang ituturo ko lang po sa inyo is paano siya gamitin. Kasi pag marunong kang mag-prompt ngayon sa AI, grabe, sobrang dali na lang. Dumating sa point na sobrang dami kong ginagawa, si ChatGPT pinapaschedule ko sa sarili kong oras ng hataw everyday. Kaya niyang gawin yun lahat. You have your own virtual AI assistant. Pag sinabi po nating AI, para po yung utak ng mga machines na sobrang talino, sobrang galing mag-analyze, sobrang galing mag-compute. Kung iko-compare mo kung paano siya i-search sa Google, minsan pag meron tayong gustong information, tapos in-search natin sa Google, iniisa-isa pa natin yung mga link na pinapakita na search result ni Google. Si ChatGPT, pag meron tayong gustong alam na isang bagay about our business, doon na lang sa chat, para ka na lang nagchat-chat na isang napakatalino na simulation. Tapos, darating ang time that we will also be upgrading to AI na training system. Yan din po yung number 1 na goal ko para sa inyo, na darating ang time na paglalong kayo na mag-handle, kayang-kaya niyong mag-handle ng sarili niyong training sa team niyo in the future. So, yan po yung mga updates na nakaka-excite sa EOTG because we're studying AI, we're working out on a lot of funneling system, automation, and in the next coming days, ang gusto ko muna na ma-familiarize nyo is paano nyo ma-maximize si ChatGPT. Gusto nyo na naubusan na kayo ng mga quotes, ng mga captions, mga ganon, kaya kayong tulungan ni ChatGPT. As in, hindi mo na kailangan na mapagod ka kaisip kung ano yung next move mo kasi kaya niyang gawin. Pwedeng itanong mo din, 'di ba? Ano yung effective way, bakit hinisin ako ng prospect ko, sasagutin niya lahat para sa inyo. Pero meron ako munang ibibigay na prompt. Yung bagay na i-chat nyo,
Magaling lang si ChatGPT kung alam mo, kung susunod lang siya sa kung anong gusto mo. Yun yung pinaka-point niya. Ang point dyan is, ang ituturo ko na lang sa inyo is kung paano nyo kakausapin si ChatGPT para makuha nyo yung gusto ninyo. Okay? Like, example ko lang sa akin, bakit ang bilis kong makagawa ng daily reels? Kasi kahit sobrang busy ko, kasi minsan sinasabihan ko si ChatGPT, gawan mo ako ng reels, 4 pages, i-topic mo, i-promote mo ang EOTG, siya na bahala. I-copy-paste ko na lang sa Canva, i-edit at lagyan ng music. Ganon ang ginagawa ko, di ba? For example, yung post ni Coach FM ng So wala siyang, imbis na kailangan pa namin mag-spend ng 4 hours para mag-come up ng mga anong gagawin, paano to i-edit and everything. Yung paggawa ng mga script, tapos na agad. Instant guys, hindi siya aabutin ng 10 seconds, maibigay niya sa'yo yung gusto mo. So, yan po yung goal. Hindi si ChatGPT mismo ang gagawa ng reels, pero kaya kanyang bigyan ng script pag binigyan mo siya ng topic. Okay? So, ang point na lang doon, si ChatGPT kasi hindi pa siya ganun kagaling. Minsan, masyadong OA yung Tagalog niya. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano siya gamitin na hindi mahahalata ng mga prospect ninyo na hindi kayo yon, na AI na pala ang gumagalaw at nagpapaganda ng mga posting ninyo. Ang isa lang masasabi ko, sa sobrang ganda ng AI revolution ngayon, kahit na ang pinaka-busy tao, kahit yung tao na 24 hours na mag-offline tapos may team ka, darating ang time. Pag mag-join yung mga bago mong member, mag-send ka lang ng isang link or isang messenger link sa page, tapos ang gagawin mo lang talaga, mangungumusta sa training niya kung natapos na ba siya. Kasi meron ng mga chat GPT na or mga AI na yun na ang parang ikaw, dinownload mo or in-upload mo yung utak ni GM Bass, ni VP, nila Mentor Caroline, Coach FM, in-upload mo sa AI. Pero ang feeling ng lahat, kahit 1,000 sa isang oras, kaya mong i-train ng sabay-sabay. Ganon po yung mangyayari sa atin. Kaya prepare yourselves. Kailangan ninyo sabayan. Kung gusto mo talaga na umangat sa panahon ngayon, you need to be updated. 'Di ba? Hindi pwede yung old ways of doing things. That's why kahit na I'm going to do my best. We're going to have a chat GPT training course. Hopefully, I can make it by next week para sa susunod natin Thursday. Yun ang ituturo ko sa inyo paano gawin si chat GPT. Excited na ba kayo? Ang dami nyo, hindi kayo mahihirapan sa Reels, hindi kayo mahihirapan sa story. I-connect nyo lang kung ang training ni Coach Francis sa paano mag-edit ng Canva, tapos yung script nyo galing ChatGPT, or kung gagawa kayo ng Reels, minsan gusto nyo gumawa ng video araw-araw, kaso nauubusan kayo ng topic, pwede kayong humingi ng topic sa ChatGPT. Pwede kayong humingi ng topic, kwento na lang kayo, bigyan kanya ng topic, tapos ang gagawin na lang next, hindi ko alam kung paano ko to i-share na topic, bigyan mo ako ng script, siya na bahala sa script, memorize mo na lang or basahin mo na lang yung script. Ganon po yung chat GPT ngayon, ganon po yung AI ngayon, kaya get ready everyone, kasi once ituro ko yung chat GPT, tuturo ko na din kung paano ko, gusto nyo ng sarili yung version ng paano ko ine-edit yung reels natin araw-araw. Ipatrain ko ulit si Coach Francis nun, paano kayo pwedeng makagawa ng reels. Actually, isang app lang ginamit ko guys, Canva lang. Canva lang yun lahat. So, sobrang ganda para nating pinagawa sa iba. Pero ano lang yun, si Canva may AI, si ChatGPT is AI. Kaya mabilis lahat ng movement namin. Kaya namin gumawa ng trabaho ng 10 tao dahil kay ChatGPT. Kaya yan yung ituturo ko sa inyo. Excited ka na ba? Ayan, excited na sobra. Don't worry, ako talaga, mula pang AI guys, pinangarap ko na darating ang time magkakaroon ng AI. I spent 2 years with ChatGPT, 1 year and a half or 2 years with ChatGPT. So, ngayon na napansin ko, medyo nag-evolve na siya, ituturo ko na po sa lahat. Kaya maximize ninyo. They are only tools. The system is a tool,
EOTG is a vehicle, di ba? AGG, our mother company, is a vehicle. Ikaw pa rin ang may control. Ikaw ang may hawak ng manobela, ikaw ang may hawak, o ikaw ang nakakatapak ng gasolinador. Kaya kung gusto mong umasenso, make use of all the technology, all the tools that we have. All right? I want to see more winners this June. Kakausapin ko talaga ang mga tao na walang production this June. Huwag niyo ipahiya ang ating community. Magpalaki tayo. Huwag niyo ipahiya ang mga sarili ninyo. Ako dati guys, ito yung mindset ko. Nakakahiya. Pag sa isang buong buwan, kahit part-time pa ako noon, nakakahiya na hindi man lang ako nakausad kahit isang step sa pangarap ko. Wag na wag mo. Dapat feeling mo ikakamatay mo yun kasi pangarap mo ang pinaglalaban mo. Okay? Happy chasing dreams at eto na si Coach FM. Guys, sobrang daming updates, no? Sobrang dami nating natutunan for tonight. But this is it. This is the end of our assembly. Thank you so much po sa lahat ng nag-attend at sa lahat din ng mga review sa ating recording. Congratulations on your part. Happy level up everyone. Excited na ako na ma-implement lahat ng pinag-usapan natin, lahat ng topics na diniscuss. Lahat po yun, i-apply sa sarili, lahat natutunan, i-apply ngayon, after this event, para po mag-level up tayong lahat. So, excited na ako sa mga bagong changes, lalong-lalo na sa events, sa ating upcoming training about ChatGPT and so many more. Again, thank you guys. Happy chasing dreams sa lahat po ng nandito, and isa-stop ko na ang ating recording.